Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Pilotong sakay ng bumagsak na eroplano sa Tuba, Benguet, pumanaw na. El Nino Task Force naka-activate para makatulong sa posibleng epekto ng matitinding sama ng panahon. Halos dobleng taas sa bill sa kuryente. Inalmahan ng ilang consumers ng Senpelco. Ang buong detalye ihahatid live. At kilalanin si Uli, ang alagang kambing na malambing. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Naka-activate na ang El Nino Task Force para makatulong sa posibleng epekto ng matitinding sama ng panahon. Narito ang report ni CJ Turida. Naka-activate na ang El Nino Task Force ng gobyerno para protektahan ang local food production ng bansa. Tuloy-tuloy ang paglalatag ng iba't ibang paraan upang malabanan ang tagtuyot. Tiniyak ng Department of Agriculture na handa ang kanilang Quick Response Fund para sa anumang sitwasyon. Sa Dagupan City, bilang paghahanda sa banta ng El Nino, naglabas ng executive order si Mayor Belen Fernandez upang palakasin pa ang binuong Task Force El Nino. Nagkaroon na ng coordination meeting ang Task Force El Nino na binubuo ng iba't ibang tanggapan, ahensya, organisasyon at mga grupo. Sila ang tututok sa pagbuo ng komprehensibong paghahanda, paggawa ng contingency at rehabilitation plan para sa El Nino phenomenon. 5 punto ang kailangan tutukan ng mga otoridad. Kabilang dito ang problema sa tubig, kalusugan, enerhiya, kapaligiran at pagkain. Yung possible problem will be number 1 sa agriculture sector, yung threat po sa food security. At alam naman natin kapag ganitong El Nino, possible na kukunting ulan or walang ulan na pwedeng magdulot ng tagtuyot. Isa sa mga labis na nangangamba sa epekto ng El Nino phenomenon ay ang mga nasa aquaculture sector. Tulad ni Tatay Rodolfo na isang fish grower sa Barangay Pantal. Problema raw nila ang pagkamatay ng mga alagang isda dahil sa pagbaba ng dissolved oxygen sa palaisdaan na bunsod ng matinding init ng panahon. Nagbawas na nga raw sila ng stocks mula sa dating 25,000, 17,000 na lang ngayon. Kahit papano, maibsan naman yung init ng tubig. Kasi pagka marami kang pinapakain, siyempre, lalong umiinit yung tubig. Kasi sa dami na pinapakain mo, kasi marami ng stock mo, doon nagkakaroon ng gataw, nagkakaroon ng piskil. Bagamat nakapagtatala raw ng gataw sa kanyang palaisdaan kada araw, minimal pa naman daw ito. Nakadagdang i-harvest ang mga alagang bangus ni Tatay Rodolfo sa 2 linggo ng Hunyo. Bukod sa mga fisher folk, pinaalalahanan din ang mga magsasaka. I-ready po din natin, paghandaan po natin ito dahil possible na makakapekto ito sa mga pananim din natin. Possible na dumami yung mga peste na pwede makapekto sa mga tanim natin or pwede naman na mamatay at matuyo yung mga halaman natin. Patuloy na nakamonitor ang Task Force El Nino sa sitwasyon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yan 890 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hindi nakikitang magiging bagyo ang LPA sa susunod na 24 oras. Patuloy din ang pag-iral ng easterlies na magdudulot naman ng maulap na panahon na may tsansa ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng hanggang katamtamang ulan sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Gayon din sa probinsya ng Zambales. Posible ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang consumers ng Senpelco ang umaalma ngayon dahil sa halos dobleng taas sa bilis sa kuryente. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, binigyang lino ng Senpelco ang dahilan kung bakit may mga electric consumer ang halos doble ang tinaas sa kanilang electric bill ngayong buwan.
Idinaan at ipinost sa social media ni April ang kanyang saloobin kaugnay sa halos pagdoble ng kanyang electric bill ng April 19 hanggang May 20, 2026. Mula sa dati at karaniwang mahigit 600 pesos na buwan ng electric bill, umabot ito ngayon sa mahigit 1,000 piso. Inalmahan ito ang sobrang taas ng kanilang bayarin, lalo pat nagbawas daw sila ng konsumo sa kuryente ngayon. Nagulat po, syempre, wala po akong ref, syempre nakapatay. Tapos wala rin po akong TV kasi nga po, pinagawa ko po yun. Bali, electric fan lang po, mga clip fan lang po yung gumagana. Tapos biglang tumaas po yung bill namin. Yung pinsan po mismo ng asawa ko, dati 1,213. Tapos naging 10,000. Tumaas din ang electric bill ni Jessa Porbile mula sa Barangay Lanas sa Mangaldan, Pangasinan. Halos sa dagdagan ng 300 pesos ang kanyang bayarin sa kuryente ngayong buwan. Po kasi dati ito, hindi ko na po sinisi yung electric fan. Ngayon, sinisi namin, grabe kasing init po. Kasunod ng mga reklamong nababasa online ng Central Pangasinan Electric Cooperativo Sinpelco, nagsasagawa sila ngayon ng verification at validation base na rin sa kanilang historical consumption. Lumalabas na ilan sa kanilang mga natapos ng ma-validate ay talagang tumaas ang konsumo sa kuryente, dahilan para tumaas din ang electric bill. Yung mga nagkaroon ng pag-increase, halos doble sinasabi kasi may mga postings sa social media, chine-check namin talaga o bine-verify na namin. Habang may ilan naman na nagkamali sa meter reading dahilan para lumobo ng napakalaki ang bayarin sa kuryente na agad namang itinatama o iwinawas ng Sinpelco. Hindi naman ito pababayaran sa ating mga consumers, kundi kailangan i-rectify muna natin bago bayaran. Paliwanag din ng Sinpelco na tumaas ng 20 sentimo ang generation charge mula April hanggang May. Pero wala raw itong masyadong epekto sa bayarin ng electric consumer dahil bumaba naman ang rate ng transmission charge. Ibig sabihin, halos walang pagtaas o walang pagbabago sa total rate ng kuryente kumpara sa nakalipas na mga buwan. Giit ng Sinpelco, liban sa pagkakamali sa meter reading, ang pagtaas sa konsumo sa kuryente ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng electric bill. Karaniwan din daw ang ganitong sitwasyon tuwing napakainit ng panahon dahilan para tumaas ang demand sa kuryente. Chris, panawagan ng Sinpelco sa mga electric consumer na merong unusual na pagtaas sa electric bill ngayong buwan na magtungo sa mga Sinpelco offices para i-raise yung kanilang concern. Samantala sa ngayon, Chris, ay mataas pa rin ang demand sa kuryente dahil na rin sa mainit na panahon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ipinagluluksa ng Philippine Air Force ang 2 pilotong nasawi matapos na bumagsak ang sinasakyang trainer aircraft sa Tuba, Benguet. Ayon sa Philippine Air Force, isang eroplano sa mga umalis sa San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, papuntang Baguio City. Nagsasagawa raw ng training flight ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Natagpuan sa crash site ang 2 na walang malay. Isinugod sila sa ospital pero binawian din sila ng buhay. Dumating na sa Villamor Air Base ang mga labi ng mga biktima at nakipag-ugnayan na rin ang pamunuan ng Philippine Air Force sa kani-kanilang pamilya. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng insidente. Deploy na po since yesterday po yung ating Safety Investigation Board. Sila po yung mag-analyze at mag-investigate po dun sa nangyari pong aksidente at sa ngayon po may team na po doon and naka-cordon na po yung area to ensure po na hindi po ma-tamper po yung mga aircraft parts po doon. Pinasok naman ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Ilocos Region Office at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang property sa Mangaldan, Pangasinan. Arestado roon ang 60 anyos na Amerikano na tinakasan umano ang kanyang kaso sa Amerika. Ayon sa otoridad, nakapasok ang puganteng Amerikano sa bansa nang hindi pa ito nalalabasan ng warrant sa Amerika. Nakakulong na ang dayuhan at sumasailalim sa deportation procedure at wala siyang pahayag. Isa nga to sa tinututukan ngayon natin ng mga kaso, lalong-lalo na itong mga child exploitation cases ng mga foreign nationals na nandito sa atin. Kasi nakakabahala na dito sila namamalagi at hindi malayo na makapambiktima rin sila habang nandito sila sa atin.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 20 anyos na lalaking nakamotorsiklo matapos na makasalpukan ang tricycle sa Binmalay, Pangasinan. Nakaalerto CJ Torida. Patay ang 20 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ng isang tricycle sa Barangay Caloocan Sur, Binmalay, Pangasinan. Sugatan din ang angkas ng motorsiklo. Nagtamo rin ng minor injuries ang tricycle driver at 2 pasahero nito. Sa investigasyon ng PNP, mabilis ang patakbo ng rider ng motorsiklo. Sharp curve po siya. So ito pong vehicle 2 po natin, nag-overshoot po. Inagaw po yung linya nitong tricycle. Driver ng motorsiklo ay nagkaroon po ng head injury. Dinala sa ospital ang mga sugatan na sangkot sa aksidente at ayon sa pulisya, nasa mabuti na silang kalagayan. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan sila ng pahayag. Both parties po ay nagkaroon po sila ng release waiver and quit claim. Meaning po yung pong driver po ng ating ng tricycle po ay tutulong na lang po sa burial nung namatay na driver ng vehicle to po, yung pong motorsiklo. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima na inilarawan bilang isang masipag, mabait at matulungin na anak. Nakipista daw po sa Caloocan po. Mabait po siya. Siya po ang hingin po ng mga mo sa bahay. Kailangan po sa bahay. Siya ang hiningin po siya kasi may trabaho po siya. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bagong gawang Embarcadero Bridge sa Mangaldan, Pangasinan binuksan na sa mga motorista. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Ginhawa para sa mga motorista ang pagbubukas ng bagong gawang Embarcadero Bridge sa Mangaldan, Pangasinan. Mas maluwag ang tulay, kaya naman maayos ng daloy ng trapiko sa lugar. Para din yung traffic, medyo lumag-luwag po yung daan. Bago buksan sa mga motorista ang ginawang Embarcadero Bridge, ay sumailalim muna ito sa inspeksyon ng DPWH at LGU. Malaking tulong hindi lang sa bayan ng Mangaldan, kundi maging sa mga bayan sa ika-4 na distrito ng probinsya, ang bagong gawang tulay na may habang 156.90 meters. Ayon sa LGU, hindi lang tulay sa transportasyon, kundi para sa mas mabilis at maunlad na kalakalan at ekonomiya ang dulot ng bagong tulay. Napakalaking tulong lalo na sa ating mga motorista na dumadaan papuntang mga Manawag, Malawak, Binalonan because ang Mangaldan is the center of the Port District. Halos lahat yan papunta ng ating mga tourist spots like Manawag dumadaan dito. Sa ngayon, pinapadaanan o ginagamit pa ng mga motorista ang Old Embarcadero Bridge. Pero may plano na raw ang national government na isaayos ang lumang tulay. Wala namang nakikitang problema ang LGU dahil pwede namang gawing two-way ang bagong gawang tulay. Eventually, it will also be close to traffic kasi ang alam ko dyan ay paka-i-repair din ito. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Kasalukuyang ginagawa ng DPWH Pangasinan 4th District Engineering Office ang drainage system ng Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan. Madalas bahain ang Barangay Lasip lalo na tuwing tag-ulan. At ang malalim na hukay ay paglalagyan ng malaking box culvert na daloy ng tubig papuntang Marusay, Sinukalan River. Inaasang matatapos ang proyekto sa Hulyo. Nag-abiso ang Barangay Council sa mga commuter na manggagaling sa San Vicente papuntang Barangay Lasip na dumaan na lamang sa Malong Street habang sarado ang kalsada. Pagkatapos ng cross drainage, pagdating doon sa may dike, bubutasan nila yung dike, gagawa sila doon ng outlet doon na makina na po yung ilalagay doon. Malaking tulong po sa amin yan kasi parang iwas bahan na rin po. Bumaha man po dahil konti lang po. Mahigit 2,000 nagparehistro sa Dagupan City isasalang sa evaluation ng COMELEC. Ang detalye sa report. Nakahanda na ang COMELEC sa pagsisimula ng Election Registration Board hearing
kasunod ng pagtapos ng voter registration. Kabuang 2,682 na voter registration application na natanggap ng COMELEC sa Dagupan City simula noong Abril hanggang May 18 ang isa sa ilalim sa evaluation. Actually, sa Dagupan, wala pa naman tayong naranasan na dinisapprove. Pero sa mga ibang bayan, meron mo talagang nagpa-file ng objection or opposition, lalo na doon sa mga nag-transfer na hindi naman talaga residente doon sa bayan na kung saan sila lumipat. Sa huling araw ng voter registration sa Dagupan, mahigit 500 ang nagparehistro. Nagpatupad ng early cut-off ang COMELEC. Mahigit 50 aplikante ang naabutan ng cut-off. Pero giit ng COMELEC, mahabang panahon na ang inilaan para sa voter registration. Unfortunately, meron talaga yung mga hindi ho nakahabol doon sa cut-off. Mahalaga raw na makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya kahit abala sa trabaho, ay naglaan ng oras si Louie na makapagparehistro sa COMELEC. Mahalaga po sa mga tao na bumuto para uupo sa pesto ay makapili. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, formal lang binuksan ang bagong ayos na track and field facility sa Teachers Camp sa Baguio City bilang bahagi ng pagpapalakas ng sports development program sa bansa. Ayon sa Philippine Sports Commission, matagal na ring hindi napapalitan ang tartan track ng pasilidad kaya kinakailangan itong ayusin at dagdagan ng mga kagamitan. Gagawin na rin daw itong Regional Training Center para sa boxing, football at archery. Magdadagdag din ng mga gym equipment at ayusin ang iba pang bahagi ng dating Gintong Alay Training Center noong 1980s. Samantala, sinabi rin ng PSC na sasama na rin sa palarong pambansa ang mga national team players upang mas lumawak ang kanilang training at tumaas ang antas ng kompetisyon. Alagang kambing sa Ilocos Sur, kinagigiliwan dahil sa masunurin at sobrang lambing. Silipin sa report. Siya si Uli, ang malambing na alagang kambing ng pamilya Colio mula sa barangay San Antonio, Narvacan, Ilocos Sur. Ulila na raw si Uli, kaya inaalagaan siyang mabuti. Uli po yung pangalan niya, sir, for short po ng Ulila. 2 months and a half pa lang po siya. 1 week po siya nang napanganak, namatay po yung nanay. Mag-isa lang po kasi siya na anak. Bale, kinuha na po namin siya dito sa bahay. Talaga nga namang feel at home si Uli. Siya na rin ang gumigising sa kanyang tagapangalaga. Lalo na pag gutom, Uli is not just an ordinary kambing dahil pihikan din sa pagkain. At ang meriendang hirit, hindi damo, kundi biskwit. Parang normal lang po na sa mga bata na naglalaro. Nasa labas din po kami. Sinasama po kasi namin. Dahil sa pagiging malikalig ni Uli, abay, kinaaaliwan na siya ng netizens. Ang kanyang video ng paglalambing mula sa kanyang amo, umabot na ng 395,000 views and counting. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa July 6, magsisimula ang impeachment trial proper sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan ni Senator Erwin Tulfo sa panayam sa kanya ng unang balita sa unang hirit at ayon din sa isang source. Sabi pa ng source na batay sa napag-usapan sa All-Senator Caucus kagabi, sa July 6 hanggang 24 gagawin ang trial tuwing alas 2 ng hapon kapag Lunes, Martes at Miyerkules. Tuwing Huwebes naman tatalakayin ang mga mosyon. Ito yung mga panahon na naka-sine die adjournment o walang sesyon ang Kongreso.
Hindi naman magkakaroon ng trial sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ipagpapatuloy ang trial kinabukasan July 28. Simula sa araw na yon, tuwing alas 3 na ng hapon magsisimula ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Ang legislative session naman gagawin tuwing Lunes at tuwing umaga ng Martes at Miyerkules. Samantala, timbog ang sospek sa pamamaril sa isang 35 anyos na lalaki sa barangay Balubag, Porac, Pampanga. Ayon sa pulisya, agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation matapos matanggap ang ulat hinggil sa pamamaril noong Biyernes, May 15. Sa tulong ng mabilis na koordinasyon at investigasyon ng mga pulis, natuntun at naarestong sospek ilang oras matapos ang insidente. Hindi na muna pinangalan na pulisya ang sospek habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong murder laban dito. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at kung may iba pang posibleng sangkot sa insidente. Wala pang pahayag ang sospek. Sa ibang balita, ilang pananim na gulay sa Bangaldan, Pangasinan nasisira na dahil sa kawalan ng sapat na patubig. Narito ang report. Mahigit sa 4,000 square meters ang tinamnan ng singkamas ng magsasaka na si Willie Sison mula sa barangay Santo Tomas sa Jacinto, Pangasinan. Lampas sa 20,000 piso ang kabuang gastusin niya sa pagtatanim. Pero nabili lang nang umaangkat ang pananim niyang singkamas ng 3,000 piso. Ang problema kasi ay nasira ang mga pananim dahil sa sobrang init ng panahon. Yung panggulay, nalaglag yung bunga sa sobrang init, saka malakas ang hangin pag mainit. Madaling malaglag saka matutuyuan yung bulaklak. Kukunti yung bungang natutuyuan yung bunga. Pwede naman daw patubigan, pero dahil sa sobrang taas ng presyo ng diesel na ginagamit para sa water pump, mas tataas lang daw ang gastusin at walang kasiguraduhan kung gaganda ang kanilang ani. Sa monitoring ng Pag-asa, nararanasan na sa bansa ang epekto ng El Nino, kabilang narito ang Pangasinan. Inaasahang mas titindi pang epekto ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. By the end of this May, yun ang forecast po natin. Yun na makakaranas tayo ng tinatawag natin na drought condition sa porsyento na 79%. Mataas pa rin ang porsyento. Sa ganitong sitwasyon, alam na raw ng mga magsasaka ang dapat gawin. Karaniwan silang nagtatanim ng drought-resistant crops. Hintayin yung June para magtanim dahil yung rainy season mag-start dun sila mag-umpisa magtanim kung may ulan na. Tanim kami ng ibang pwedeng itanim sa para El Nino, sa El Nino, magtatanim kami ng yung kalabasa, sa talong, yun ang itatanim namin. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Job seekers sa Dagupan City, sinanay upang mas mahasa ang kaalaman at karakter bago sumabak sa trabaho. Silipin sa report. 65 job seekers mula sa Dagupan City ang sumailalim sa 10 araw na training sa ilalim ng Job Start Philippines program ng DOLE at Bureau of Local Employment. Isa lang ang Dagupan sa 40 LGU sa buong bansa ang napiling implementer matapos dumaan sa evaluation ng DOLE. Karamihan sa mga trainee na edad 18 to 24 wala pang karanasan sa trabaho. Bilang tulong sa mga benepisyaryo, tumanggap pa sila ng daily allowance mula sa DOLE sa buong duration ng training. They are undergoing 30 modules para i-address yung sa personality, behavior, character to prepare them for the world of work. Kasi alam po naman natin ng mga companies ngayon, importante yung attitude. Nag-improve daw ang communication skills ng tourism graduate na si Bridget dahil sa training. Handa na raw siyang pumasok sa trabaho bilang front desk sa isang hotel. How to actively participate. Mas naging confident ako na humarap po sa industry ng tourism. Bukod sa Job Start, 50 estudyante rin mula sa Dagupan ang sumasailalim sa Special Program for Employment of Students o SPES. Mga financially challenged na families, yun po yung ating mga beneficiaries. Magiging salary po nila dito will surely
help them po sa next school year. Layo ng programa na mabigyan ng pansamantalang employment opportunity ang mga estudyante. Binubuo ng 20 araw ang kanilang work period kung saan tatanggap sila ng sahod na 60% mula sa LGU at 40% mula sa DOLE. Isa si Keats na incoming second year college sa mga napiling benepisyaryo ng SPES ngayong taon. Natutulungan po ako nito sa pang-araw-araw po na pangangailangan sa tuition po, sa mga projects po if kailangan po. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Masustansyang hotdog na gawa sa tilapia? Paano kaya gawin? Alamin sa report. Naumay na ba ang inyong mga chikiting sa paulit-ulit na ulam? O di kaya'y walang hilig sa isda ang inyong mga anak? Get your pen and paper, Kapuso Mommies, dahil for today's menu, tilapia hotdog. Ihanda ang mga sangkap. Boneless o skinless tilapia, check. Cornstarch, all-purpose flour, egg white, vegetable oil, minced garlic and onion, asin, ground pepper, powdered garlic and onion, oyster sauce at pampakulay. Para mas masustansya, lalagyan din natin ng malunggay. First step, ihanda ang fresh tilapia. Hugasang mabuti, tanggalin ang kaliskis, balat at mga tinik nito. Tsaka igiling ng pinong-pino kasama ang minced garlic and onion. Pag ready na ang ibang mga sangkap at pampalasa, imix lamang ito. Pag ready na ang pinaghalo-halong sangkap, ilagay ito sa sausage stuffer para mailagay sa cellulose casing. And ready to steam na, Kapuso. Ayon sa BFARCAR, isa ito sa produkto ng Nagtipulan Fisher Folk Organization mula sa Lagangilang, Abra. Programa rin ito ng livelihood program ng BFAR sa ilalim ng Special Area for Agriculture Development na maliban sa live tilapia na pwedeng ibenta ay maaari pang madaragdagan ng kanilang kita sa kanilang mga value-added products. Dahil po ang hotdog po ay patok sa mga bata, so naisipan po nila na gumawa ng healthy version po na galing sa tilapia meat po. Hindi lang po siya pwedeng gawing tilapia hotdog, meron din pong siomai, shanghai, embutido or other po na gusto nilang gawin na yung papatok po sa komunidad nila. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.